Magandang araw po mga magulang at mga kaibigan. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng channel na ito ay minsan pang nag-aanyaya sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating mga ginagawang pag-aaral na tayo po ay magpatuloy sa ating mga pagtalakay ng mga ukol sa salita ng ating Panginoong Diyos mula sa kanyang banal na aklat o sa Biblia, at patuloy na tayo po ay huwag sanang mahadlangan ng mga anumang pangyayari sa ating kapaligiran, maging ito ay bagyo o baha at ang nagpapatuloy na virus o pandemya. Ang lahat ng ito ay huwag nawang makahadlang sa ating mga pag-aaral, at sa tulong ng Diyos ay makapagpatuloy tayo ng ating mga pagsasaliksik at magkaroon tayo ng mga kapakinabangan sa mga bagay na ukol sa espiritual na mga katotohanan, at nang sa gayon ay lalo tayong magkaroon ng karapatan kung tayo po ay dumadalangin sa ating Panginoong Diyos. Tunguhin na po natin ang ating teksto sa oras na ito. At ang ating tatalakayin ay ang nasa Juan 17, ang kapitulo at ang talata ay 3. Ganito po ang mababasa. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Ano po ang paliwanag ng Iglesia ni Cristo 19:14 dito sa talatang ating binasa? At ano po ang binibigyan nila ng emphasis o kapamigatan at kanilang ipinipinta o nilalarawan dito sa talata? Ayon po sa centennial issue ng kanyang pasugo na magazine ng INC, sa mga pahina 61, 62 at 63, ang kanyang ipinagdidiinan dito ay ang buhay na walang hanggan. Ang wika ay matatamo kung makikilala ng tao ang iisang tunay na Diyos na ipinakilala mismo ni Kristo dito sa talata. Sino po ba ayon sa INC yung ipinakilala ni Kristo mismo na iisang tunay na Diyos? Ikaw, ang wika, ay makilala nila na iisang tunay na Diyos. Ano raw ang importansya na makilala yung iisang tunay na Diyos na yun po ay ikaw, ayon ang wika kay Kristo, ay ikapagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino raw po yun? Itaas natin ang pagbasa sa talatang 1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama. Sino raw po ang ipinakilala ng ating Panginoong Jesus na iisang tunay na Diyos sa makatwid bagay? Ang tinukoy niya na ikaw ay makilala nila. Yun daw po ang Ama. Katunayan ng wika,
tumingala pa si Jesus sa langit. Itiningala ang wika ni Jesus ang kanyang mga mata sa langit at sinabi niya, Ama. Yung iisang tunay na Diyos ayon sa pagdidiin ng INC at ayon daw mismo sa paliwanag ni Hesukristo, yun po ang Ama na nasa langit. Ano raw ang importansya o kahalagahan kung makilala na yung Ama na nasa langit ay iisang tunay na Diyos? Yun daw po ang ikapagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tumingala nga naman At itiningin ang wika ang kanyang mga mata sa langit upang ituro, upang ipakilala, at upang sabihin na yung Ama sa langit ang tunay na Diyos at yun po ay magbubunga o magdudulot ng buhay na walang hanggan doon sa maniniwala sa aral ng INC. Ano po ang puna ni Brother Ren, ang komento ni Brother Ren? Ito pong paliwanag na ito ng INC sa mga talata, sila mismo ang kumokontra nito Lalo na po yung sabi na tumingala sa langit o ang ano po ang katunayan na mismong aral ng INC ay kokontra, sasalungat doon sa kanilang idinidiin na si Jesus ay tumingala pa sa langit upang ipakilala yung Ama na nasa langit. Dito po, basahin natin sa pasugo o magazine ng INC sa Centennial Issue, page 62. Therefore, there is only one God in heaven and on earth, and He is the Almighty Father. Iliwat po natin sa Pilipino, sa makatwid, meron lamang isang Diyos sa langit at sa lupa, at Siya ay ang Amang makapangyarihan sa lahat. Paliwanag po ito ng INC. Anong sabi ng INC? Sa makatwid, konklusyon nila yun mayroon lamang ang wikang isang Diyos sa langit at sa lupa, sa makatwid bagay ang Amang makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kinokontra rin nila yung pagdidiin at paglalarawan o pagpipinta na tumingala sa langit si Jesus upang ituro yung Ama. Kasi ayon dito sa kanilang paliwanag, yung Diyos sa langit, yun din ang Diyos sa lupa. Sa makatwid bagay yung Amang makapangyarihan sa lahat. Bakit titingala pa? Kung yung Amang makapangyarihan sa lahat, na kinikilala at ipinagdidiinan ng INC na yun ang iisang tunay na Diyos, Diyos din po yun sa lupa ayon sa kanila. There is only one God in heaven and on earth. Sino raw po yung Diyos sa langit at sa lupa? Yung Ama. Bakit kailangan pang tumingala? Yung palang kinikilala nilang Diyos, Diyos sa langit at Diyos sa lupa. Yung sinasabi nilang tumingala si Jesus, nasa lupa. Entonces,
pwede nang hindi tumingala, sapagkat yung Diyos na ipinakikilala ng INC ayon dito sa pasugo, hindi lamang nasa langit, nasa lupa rin . Diyos sa langit at Diyos sa lupa. Kaya, hindi lang nila napapansin, sila rin ang kumukontra doon sa aral nila. Ayon po dito sa pasugo, ikalawa, kung naniniwala sila talaga, sapagkat yun ang idinidiin nila na tumingala pa sa langit si Jesus . Bakit sila hindi tumitingala pag sila ay tumatawag sa Ama? Pansinin ninyo sa kanilang mga pagsamba, nakatingala ba sila pag nananalangin sa Ama? Hindi po. Karaniwan nga nakayuko o nakatungo ng bahagya ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo pag sila ay nananalangin sa kanilang mga kapilya. Hindi ba dapat kung sumusunod sila kay Jesus at nang ipakilala raw ni Jesus yung Ama ay tumingala sa langit, hindi ba dapat pagtatawag sila sa Ama bilang pagsunod at paggalang kay Jesus ay titingala rin sila? Hindi tumitingala . Para rin ito yung Pilipos 2:10, iluluhod ang wika, ang lahat ng tuhod kay Jesus. Lumuluhod ba ang INC? Hindi po. Prenteng-prente nandun sa kanilang mga salumpwet, mga magulang at mga kaibigan. Sa madaling salita, aral nila, hindi nila sinusunod sa realidad. Tumingala raw si Jesus upang ipakilala yung iisang tunay na Diyos at yun daw ay sa ikapagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos ang paliwanag, yung makapangyarihang Diyos na Ama na iisa ay Diyos sa langit at sa lupa. Sa makatwid, pwede nang hindi tumingala. Kaso yun ang ipinipinta nila. Yun ang inilalarawan nila. Bakit po? Kasi yung 17:3, binibiyak nila yun para maihiwalay nila yung huling bahagi na ang sabi, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Yun ay hindi na nila binibigyan ng diin o kapamigatan. In passing na lang ba, mga magulang at mga kaibigan? Kaya ang aral ng INC, bukod sa sinasalungat niya itong paliwanag sa 17:3:1, incomplete po ang aral ng INC. INC, incomplete ang ibig sabihin. Hindi po buong-buo ang paliwanag ng Iglesia ni Cristo tungkol dito sa 17:3. Anong sabi sa 17:3? Ito ang buhay na walang hanggan. Bakit hindi nila ipinaliwanag yung huling bahagi na si Hesukristo ay tinutukoy po doon? Kasi nga, para ihiwalay nila si Hesukristo doon sa sinasabi at kinikilala nilang tunay na Diyos. Pag daw kinilala yung Diyos na ipinapakilala ng INC, buhay na walang hanggan. Incomplete, hindi kumpleto, hindi buo, basag ang paliwanag ng INC. Bakit po? Sana binigyan din nila ng kapamigatan yung huling bahagi ng 17:3 tungkol kay Hesukristo. Bakit po? Sapagkat si Hesukristo hindi pwedeng ihiwalay kapag buhay na walang hanggan ang usapan. Kontra doon sa pagpipinta, paglalarawan ng INC, na tila baga yung sabi nila na ikaw ay makilala nila
na iisang Diyos na tunay, yun na ang kabuuan ng ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Mali po yun. Incomplete po yun. Anong katunayan? Si Jesucristo po ay hindi dapat i-chapwera. Pagbuhay na walang hanggan ang pag-uusapan. Dito rin sa Juan 3 at ang talata ay 36. Ang sumasampalataya. Ano po ang sabi? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Letra por letra din to. Pwede mo bang ihiwalay si Jesucristo kapag ang topic ay buhay na walang hanggan na gaya ng ginagawa ng INC sa 17.3? Merong Jesucristo sa 17.3. Ang kanila lamang ipinagdidiinan dun yung unang bahagi. Si Jesucristo in passing na lang. Hindi tama po yun. Mali po yun. Bakit? Ang liwanag ng talata. Ang sumasampalataya sa anak. Walang binabanggit na ama rito. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Kaya sabi ko sa inyo INC, incomplete. Alam niyo naman yung INC, kumbaga sa grades, pag ang ibinigay na grado ay INC, incomplete. Parehong-pareho ng paliwanag ng Iglesia ni Cristo, 1914. Yung pong talata tama Ang pinupuna natin, yung pagdidiin, pagpipinta, paglalarawan ng INC. Hindi yun ang kabuuan ng katotohanan kapag ang pag-uusap ay tungkol sa buhay na walang hanggan. Yung 3 ng Juan at ito ang buhay na walang hanggan. Yun ang topic. Yun ang simuno. Yun ang subject, mga magulang at mga kaibigan. Pagkatapos hindi bibigyan ng paliwanag si Jesucristo. Ang sabi rito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Eternal life, pagsasampalataya sa anak. Baka sabihin naman ng INC, hindi naman si Kristo mismo ang nagsabi niyan na ang sumasampalataya sa anak may buhay na walang hanggan. Basahin natin, si Kristo mismo ang nagsabi. Pag sumampalataya ka sa anak, may buhay na walang hanggan. Dito po sa 3 at ang talata ay 16. Parehong kapitulo. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po ang nagsasalita? Si Kristo mismo. Christ Himself. Sabi nga doon sa pasugo. Anong sabi ni Kristo? Ang sumasampalataya sa Kanya o doon sa anak na bugtong, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tama ba yung sabi ni Juan Bautista na ang sumampalataya sa anak may buhay na walang hanggan? Tama. Sapagkat dun sa unahan ng talata, si Kristo mismo ang nagsabi, ang sumampalataya sa bugtong na anak ay may buhay na walang hanggan. Hindi siya mapapahamak. Yan ang dapat na ipinaliwanag din sana ng INC. Yan ang kumpletong paliwanag. Babaliwalain ba natin yan para ipagdiinan yung gusto natin? Hindi po.
Ang sumasampalataya ang wika sa anak, may buhay na walang hanggan. Anong katunayan? Bukod kay Juan Bautista, bukod sa Kristo mismo, meron pa bang nagsasabi na ang pagsampalataya sa anak ay ikapagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Unang Juan 5:13, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatwid ay sa inyong pagsampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Anong sabi po rito ni Apostol Juan? Dapat malaman ninyo. Para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, sumampalataya kayo sa pangalan ng anak ng Diyos. Malinaw po ang sabi ni Juan. Ang ikapagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay kung sasampalataya kayo sa anak ng Diyos. Huwag po nating ipagkamali, hindi natin tinatalakay dito yung issue na si Jesus ba ay Diyos, si Jesus ba ay Ama? Hindi po. Ang tinatalakay natin dito at tinatapatan natin ng paliwanag yung pagpipinta ng INC na yung 17:3:1, tila baga sulimente na yun na lamang ang dapat malaman para ang tao'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mali po yun. Yung paliwanag, yung pagdidiin, yung pagbibigay ng emphasis, yung pagpipinta, yun ang mali. Sapagkat binasa ko sa inyo ang 3 talata tungkol sa anak. Ang pagsampalataya sa Kanya o sa Kanyang pangalan sa bugtong na anak, ikapagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapapahamak ang wika ang sasampalataya sa anak. Ngayon, pag ang issue ibaba si Jesus sa Ama, ang masasabi ko po sa inyo, may video si Brother Ren dyan. Yung Juan 8:19. May video rin si Brother Ren, yung Juan 8:40. Mga paliwanag po yan tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggang dito po muna. Salamat po sa inyong pagsubaybay.